Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan matapos sa malaglag ang New York Knicks ay mabilis nga na lumabas ang report ng The Athletic na frustrated ang ilan sa mga coaches at players ng Knicks franchise sa defensive habits ni Karl-Anthony Towns. Madalas nga daw itong magkamali sa depensa at magkaroon ng miscommunication. Halimbawa na lamang ito, nasa scouting report na nga na mag-over sa mga pick and roll involving Haliburton, ngunit nag-under pa din siya. Ang resulta nga nito ay open na 3 points. Bukod dyan, andun din nga ang madalas sa pagkakalagay niya sa foul trouble at ng iba nga talaga ay low IQ fouls lamang. Kahit nga si Charles Barkley ay hindi makapaniwala dito. Kaya naman minsan ay no choice nga ang Knicks kundi ang paupuin siya ng madaming minuto kahit na maganda naman ang nilalaro niya sa opensa. Sa do or die Game 6 ay hindi naging maganda ang defensive and offensive output ng former number 1 pick. Nagtala pa din siya ng 22 points and 14 rebounds, subalit 8 of 19 lamang siya sa field, 0 of 4 sa 3-point line at 6 of 10 naman sa free throw line. Para sa isang center ay napakababa na nga ng 42% sa field goal shooting. At matapos nga ang series ay napakabilis ng mga fans sa simulan ang Giannis Antetokounmpo to New York Knicks agenda. Tila man nakalimutan na kagad nila ang ginawa ni Karl-Anthony Towns sa buong season na ito at nakalimutan din nga nila na malaking achievement na makapasok sa East Finals dahil 25 years na nga nila itong hindi nagagawa. Ganun pa man, ganito nga talaga ang mga fans ng big market teams. Walang step by step sa kanila. Hindi din usong rebuild. Palaging nasa win now mode na ito at championship or bust ang kanilang mentality. Si Karl-Anthony Towns ay nag-average sa season na ito ng 24.4 points, 12.8 rebounds, and 3.1 assists per game. Sapat na upang mapasama sa All-NBA team. Kung nais nga ng Knicks na makuha si Giannis, ay tiyak na hindi sapat na sikat lamang ang kapalit. At most likely ay kailangan nilang isama ang tulad ni Mikal Bridges at iba pang draft picks. Ano ba ang masasabi nyo sa unang taon ni Karl-Anthony Towns sa New York Knicks? Sa palagay nyo ba ay magkakampyon siya dito? Isama na din natin sa update na ito na si Victor Wembanyama ay nakatanggap ng trophy for most blocks sa NBA ngayong season. Kahit na naglaro lamang siya ng 46 games, siya pa din nga ang may pinakamadaming blocks ngayong season na 176 o 3.8 blocks per game. Kung naabot niya nga ang 65 games requirement para sa season awards, ay malamang shoe-in nga siya sa All-NBA Defensive First Team at most likely ay siya din ang mag-uuwi ng Defensive Player of the Year award na napunta kay Evan Mobley. Sa mga nalilito kung bakit nakatanggap pa din siya ng award kahit na hindi siya nakapaglaro ng 65 games, ito ay dahil season leader lang naman ito mga kaibigan at hindi talaga siya actual NBA award. 65 games, 82 games o kung ilan man ang nilaro ng ibang player ay hindi naman ito mababagong katotohanan na si Wemby pa din ang may pinakamadaming blocks ngayong season kahit na 46 games lamang ang kanyang nilaro. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?